Taurus. Hello my dear Taurus, welcome po sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Medyo kalmado tayo ngayon my dear kasi hindi tayo pwedeng mag-ingay, okay? Actually, sinadya ko talaga na mag-recording ng gabi kasi para ma-practice ko yung boses ko na hindi ako galit, hindi ako sumisigaw, or hindi ako nanggigigil, okay? Kalmado lang. As much as possible, kalmado lang tayo. Okay, so my dear Taurus, ang gagawin natin is yung reading mo para sa yung second half of April. This is from April 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And, singit ko lang po, dun po sa mga nag-inquire ng private reading sa akin about sa promo natin na 40% off. Pasensya na po dun sa mga hindi ko pa rin po nare-replyan hanggang sa ngayon kasi hindi talaga kaya, no? Hindi talaga kaya na replyan sabay-sabay, ganon, or iset ko kayo ng appointment or ng schedule. Pero makakaasa po na lahat po ng nag-message sa akin ay marireplyan po. Lahat po na nag-message ng before April 13, 2026 is kasama pa rin po yan sa 40% off. So, kahit late na kitang ma-replyan, kasama ka pa rin po sa 40% off. Basta nag-message ka before April 13. Okay po ba yon? Okay? So, nagkakalinawan po ba? Kasi hindi ko talaga kayang ma-accommodate lahat. Iisa lang po ako, ang dami nyo po. Okay? Pero, pagsampa ng April, last day yung April 13, April 14, back to regular price na siya, ha? Yung ating private reading. Okay, so let's go na tayo, my dear Taurus. Umpisahan natin sa pagkuha ng... Kunin natin yung energy ng second half of April para sa'yo. Wow! The Seven of Pentacles, harvest time. Okay, this is energy of harvest time. Pero nakukuha ko dito, my dear, parang habaan mo pa yung pasensya mo ng konti. Pero parang ayan na eh. Nakikita mo na, natatanaw mo na, my dear, yung mga bulaklak, kumbaga bulaklak o bunga ng iyong paghihirap. Okay, so ang ganda ng energy, my dear. Okay, alam mo ang nakukuha ko na energy, my dear, sa pagsampa ng second half of April. Ito yung lalabas ka sa bakuran mo. Tapos, yung napakatagal mo nang hinihintay na bulaklak or bunga. Kunyari, meron kang puno ng mangga or meron kang puno ng kung ano man yan. Tagal-tagal mong hinintay yung bunga niya. Ang tagal. Paglabas mo, nakita mo may bunga na. Okay, although hindi pa naman siya ready to harvest kasi syempre kabubunga pa lang, 'di ba? At least ang tagal mong hinintay, may bunga na. So expected mo, my dear, meron mga good news, mga good news, progress, result, upgrade, okay? Konting uga, konting kilos, lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay, ang ganda. Ganda ng energy. Okay, so tingnan natin, my dear, yung possible na blockage. The High Priestess. Okay, naging blockage mo si High Priestess. Mabigat to, my dear. Kasabay ng Seven of Pentacles is possible, my dear, na ma-realize mo rin yung mga bagay-bagay. Meron ka mga ma-realize, my dear, na mga bagay-bagay. Magkakaroon ka ng intuition, okay? So, possible na makaisip ka, ay, kaya siguro hindi ako umuusad because of like this or because of ganyan, because of ganon. May mga nadidiscover ka, my dear, sa sarili mo ngayong second half of April. Meron kang mga nare-realize, meron kang mga
nakikitang mga bagay-bagay, my dear. Pero dahil blockage mo nga si High Priestess, possible na nandoon ka sa moment, my dear, na ayaw mong tanggapin. Okay, itong mga bagay-bagay na ito. Okay? So, meron mga ipapakita sa si High Priestess pero possible na hindi mo tanggapin or magkaroon ka ng denial. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito sa energy ng High Priestess. Yung para bang ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Okay? Ito magiging blockage mo, my dear. Okay? So, anong mangyayari dito, my dear, pag hindi mo to ma-process lahat, okay? So, hindi naman sinasabi na hindi mo makukuha itong 7 of Pentacles. Makukuha mo to, my dear. Kaso, ilang beses na rin kasi nangyari sa iyo to, my dear Taurus, na meron kang pera or meron kang makukuhang big amount of money or something or blessing, tapos because hindi ka nagkaroon ng acceptance, okay, yung kung ano man yung blessing na yun, nawala. Naglaho, parang bula. Okay? Or parang hindi mo na-enjoy or hindi mo na pakinabangan. And I think, kaya nagkaroon ng High Priestess, okay, kaya nandito si High Priestess sa energy ng blockage because parang sinasabi ni High Priestess sa'yo, Taurus, na Taurus, magkakaroon ka ng big blessing, ng big money or something like that. O ayan na, namumunga na yung kung ano man yan, fruit of your labor, okay. So ito yung mga dapat mong iwasan, parang ganon. Kaso ikaw, may pagka matigas din kasi minsan ng ulo mo, so baka nandun ka sa moment na ayaw mong iwasan. So warning lang ulit, my dear Taurus, itong big blessing mo na ito, posibleng hindi ito magtagal pag hindi mo kinilala si High Priestess, ha? Okay, next card natin is sa area ng money. Okay, kasi ito energy lang to, my dear, ng April. So, money area. We have here the 7 of Cups. Okay, hindi maganda kasi baka nalilito ka. Okay? Ang 7 of Cups is energy of deceiving na energy, okay? So, makinig ka kay High Priestess para hindi ka ma-deceive, okay? Possible din, my dear, ngayong second half of April, maging very impulsive ka rin sa pagbili or sa paggawa ng mga desisyon, okay? Deceiving tong energy, pagkalito, itong energy ng 7 of Cups, baka impulsive buying, pabigla-biglang desisyon, okay? Sabi pa nga dito, my dear, hindi pa naman siya ready talaga to harvest kung ano man tong bagay na ito. Baka nandito ka na naman, my dear, sa moment na, ay, meron naman akong inaasahan na pera na darating eh. So, mangungutang muna ako. Yung mga ganon. So, wag ganon, ha. Hindi pa talaga siya ready to harvest. Ibig sabihin, meron ka na nakitang bulaklak or meron ka na nakitang bunga, pero hindi pa talaga siya ready for harvest. Okay? So, wag mong pangunahan, my dear. O kaya, kung meron ka mga gagawin, pag-isipan mo talaga ng mabuti. Remember, nandito si High Priestess. Okay, nandito siya. So, pakinggan mo si High Priestess, ha. Next card natin is para sa mga single. Okay, mamaya na yung para sa mga in a relationship. Para sa mga single, we have here the energy of the 6 of Wands. Especially if you are single, my dear, magre-resonate talaga sa'yo ng 100% to. Okay, wala kang jowa as of this moment. Talagang trabaho ka lang, bahay, trabaho. Ayan, mararamdaman mo talaga to, my dear, na lahat ng hard work mo, lahat ng tumbling mo, lahat ng split mo talaga, my dear, is eto na, nagbubunga na talaga siya. Okay? Meron kang 6 of Wands over here, energy of success. Pero once again, pag-isipan na mabuti, my dear, yung mga yung mga bibilhin mo, yung mga gagawin mo, pag-isipan mo talaga na mabuti, my dear, ha? Para sa mga in a relationship, okay? Sa mga taken, sa may mga asawa, sa may mga minamahal, sa may mga iniirog, kayo na. Okay? Sana all. Okay, we have here the energy of the 10 of Wands. Ayan na nga, sinasabi ko. Ay, kabaliktaran ng mga single ang nangyayari. Okay, this is the struggle card, my dear. Remember, meron tayong High Priestess over here. If you are in a relationship, baka may pinapakita, okay, na yung partner mo is pabigat, yung partner mo is, kasi struggle to, my dear, eh. Okay, alam mo pinakamasakit sa card na to, my dear, yung typical na ikaw lahat ang gumawa ng work, pero oras na ganito na nagkakaroon na ng bunga, nagtitake credit din yung partner mo or posibleng pati yung mga tao sa paligid mo, pwede din, okay? So,
Kung ano man yung pinapakita dito sa energy ng High Priestess, I think may kinalaman sa mga pabigat sa buhay, mga pasaway sa buhay mo, my dear Taurus. Lalo na sa loob ng relationship, sa loob ng connection, okay? Ang bigat ng energy dito sa energy ng in a relationship, okay, sa mga taken, okay? So, I hope, my dear, na naintindihan mo yung ating reading, and ito na yung bago natin magiging format ng reading, my dear, ha? Ito na talaga, ha? So, napansin niyo lately pa bago-bago ako ng format ng reading because of hinahanap ko talaga kung saan talaga tayo magiging mas okay, mas malinaw yung message, maraming clarity, and I think isa to sa mga spread na ginawa ko na malinaw yung message niya, okay? So, tingnan natin yung hidden message. We have here the energy of the 9 of Wands, okay? I think, my dear, ipapakita talaga sa'yo, my dear, it really doesn't matter kung single ka man, in a relationship ka, ipapakita sa'yo, my dear, kung paano mawawala tong blessing mo. Papakita sa ito, my dear, kung sino yung pwedeng kumuha ng blessing mo, ano yung magiging dahilan para mawala yung blessing mo na ito. At yun, this is the 9 of Wands, okay? So, ipapakita sa iyo, my dear, ngayong second half of April, kung ano yung mga possible na maging dahilan para ma-delay ito or biglaang mawala, okay? Or hindi mo masyadong maramdaman itong blessing na to. But I would like to congratulate you, my dear Taurus, because of eto na nga, nagbubunga na lahat ng hard work mo, okay? And very, very soon, harvest time na para sa'yo. Yun nga lang, wag mo talagang deadma si High Priestess because most of the time, pag lumalabas si High Priestess sa reading natin, totoo yung mga intuition, totoo yung mga dreams, totoo yung mga kutob na nararamdaman mo, and hindi mo dapat i-deadma yun or ipagsawalang bahala, my dear, okay? So, ito yung hidden message, my dear, okay? At saka isa pa dito, my dear, wag mo na daw balikan, okay? Kung meron kang mga babalikan na tao, nakukuha ko dito, wag mo nang balikan, okay? So, my dear Taurus, yan yung reading natin para sa yung second half of April. Lagi kong dasal at lagi kong hangad na nakakatulong or makatulong itong reading na aking ginagawa. And lagi po nating iisipin, always remember na yung mga cards po natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.